Senador, dating Senate President, now Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Hindi na mapigilan po ang kanyang mga opinion, suggestion, idea tungkol sa mga Duterte, okay, na mga kaso. Dahil ito po isang eksperto sa ating mga batas, ang dating Senate President. Pakinggan po ninyo itong report na ito. Din ni dating Senate President at kasalukuyang Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile na ang problema legal ng dating Pangulong Duterte ay hindi dulot ng mga batas ng ating bansa. Ito ay isa hinamang batas na ipinatutupad ng ICC. Dagdag pa ni Enrile, dapat pagsikapan ng kanyang abogado na makakuha ng kopya ng mga kaso ng ICC laban sa kanya para malaman nila kung bakit siya inutusang arestuhin ng ICC. Hindi niya tama na sisihin ng gobyerno ng Pilipinas sa kasalukuyang problemang legal ni Duterte. Ayan o. So napakalinaw po ng balitang yan. At totoo yan. Ako, yan din ang aking paniniwala from day one. Hindi dapat sisihin ng mga Duterte ang gobyernong Pilipinas under President Bongbong Marcos. Kasi yung kanyang mga kaso ay nasa ICC dahil Pilipino ang nag-file ng kaso, ang mga complainant na biktima sa paglabag sa karapatang pantao o mas kilalang Tokhang operation during Duterte administration. Kaya tama yung advice ni Juan Ponce Enrile. Harapin yung kaso, kuhanin yung mga ebidensya at aralin kung paano idepensa. Ganun talaga eh. Hindi makukuha yan sa ingay sa social media at traditional media na kanilang ginagawa noon until now at hanggang ngayon ginagawa. Hindi rin mawawala ang kaso ni Duterte sa ICC kahit na manalo pa o anumang mangyari sa ating eleksyon sa Mayo. Next month na po yan. Kahit manalo pa yung ibang kandidato ni Duterte, hindi matatapos ang kaso. Dahil wala nang kinalaman. Tama yung sinabi ni Enrile, hindi kasalanan ng Philippine government itong kasong ito. Tinupad lang ang batas para siya'y hulihin dahil may warrant of arrest. Itinur-over lang sa ICC na matagal ko na sinasabi under Republic Act 9851. Yan ang obligasyon ng Philippine government. Sunod pa dyan. Ito yung para nakakaintindihan. Ako ang tanong ko, bakit nyo sinisisi ang Marcos administration? Alam ba ninyo na inaamin at in public naman on record, si dating Senador Sani Trillanes at Magdalo Group ang nag-file ng kaso at yung iba pang biktima sa ICC against Duterte. Bakit si Pangulong Marcos ang inyong inuusig at sinisisi? Si Trillanes at Magdalo ang complainant dyan at yung ibang biktima. Yun ang inyong sisihin. At willing naman silang harapin kayo. Sabi nga ni dating Senador Trillanes huwag niyong isisi kay BPBM, wala siyang kinalaman dito. Nung mag-file ng kaso ang Magdalo ng grupo ni Trillanes ay 2017 pa. Isang taon pa lang na nagiging presidente si Duterte. At si Bongbong Marcos noon ay sibilyan. Hindi siya konektado sa gobyerno. Wala siyang hawak na kahit anong posisyon sa pamahalaan si PBBM ngayon. Noon ay Bongbong Marcos. 2017 pa yung kaso. At member pa tayo ng ICC. Kaya tama yung advice ni Juan Ponce Enrile. Kunin nyo yung kaso, tingnan nyo yung ebidensya, tingnan nyo yung reklamo at aralin ng mga abogado at ni Duterte. Huwag nyong isisi sa pamahalaan. Maliwanag pa yan. Yung sinasabi ni Enrile, yun ay naaayon sa rule of law. Yung ginawa naman ng Magdalo ni Trillanes ay karapatan nila yon dahil sila yung complainant kasama yung mga naging biktima na nag-file ng kaso. 2017, member tayo ng ICC. Kaya nga, merong jurisdiction ng ICC kasi member pa tayo nung mangyari yung krimen at nung mag-file ng kaso. Maliwanag pa. Maliwanag pa yan sa sikat ng araw ngayong napakainit ng panahon. Okay? Yung sinasabing hindi tayo member ng ICC, ngayon lang. Kaya nga nagkaroon ng jurisdiction ng ICC kasi member pa tayo nung panahon yon na mag-file ng kaso at mangyari ang human rights violation. Diba? Ito namang Marcos administration sa ngayon ay ipinatupad lang yung warrant kasi dala ng Interpol. Yun po yun
Pero panlilin lang ang laging sinasabi ng mga maka-Duterte, abogado ni Duterte, dito sa labas ng korte. Yung abogado ni Duterte doon sa ICC, iba naman ang sinasabi noon. Kasi alam nila wala nang magagawa ang Philippine government. Yung mga abogadong hindi nakasamang Defense Council ni Duterte, yun ang maiingay na kung ano-ano sinasabi sa local media at sa social media. Lahat suntok sa buwan. Kaya pinagtatawanan lang kayo ni Senador Trillanes at ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Magkatunggali man yung mga yan sa issue sa IC, sa ibang issue, especially sa West Philippine Sea noong araw, pero ngayon nakakatugma yung kailang sinasabi. Ulitin ko yung sinabi ni Enrile. Alamin nyo yung kaso, kunin nyo yung mga ipinay na kaso, aralin nyo para kayo may panlaban doon sa ICC trial. Sabi naman ni Trillanes, huwag niyo sisihin ang gobyerno kasi kami ang complainant yan. Kami ang nag-file ng kasong yan against Duterte at yung ibang kasama namin, Magdalo Group, noong 2017 pa. 8 years ago. Ay di ba ang linaw? Totoo naman yon, di ba? Pero ang ginagawa ng mga DDS, lalo ng mga vlogger at mga supporters, yung mga vloggers na katulad ko at na naghahayag ng mga nangyayaring katotohanan, kami yung binabanatan ng kanilang mga troll at baser kasi wala silang katuwiran. Yung mga troll at baser, hindi nakakaintindi ng rule of law. Hindi nakakaintindi ng kung bakit nagka-problema si Duterte. Ang alam nila ay hinaras si Duterte. Ang alam nila, ginipit si Duterte. Ang alam nila, pinahirapan si Duterte. Pero bulag at bingi sila dahil sa ginawa ni Duterte. Nantukang, human rights violation, walang due process, walang rule of law. Bulag sila doon. Pero itong gobyerno na mayroong due process, mayroong rule of law, bingi at bulag sila. Ay huwag tayong sumama dyan. Kakaunti naman yan. Maging matalino. Para lalong tumalino, makinig kayo sa akin. Para laging matalino, ay kayong magsubaybay sa aking mga channel. Mike Abe Opinions. Itong channel na ito. At yung isang channel ko, MA Pinoy TV. Sigurado, magkakaroon kayo ng ideyang naaayon sa tamang proseso at kaalaman. Pag nanood kayo at nakinig kayo sa mga DDS vlogger at mga troll nila at mga abogado nila, mawawalan kayo ng focus, mawawala kayo sa hulog at maliligaw kayo. Magiging sarado ang inyong kaisipan. Kawawa kayo. Kawawa yung pamilya nyo. Kawawa ka. Doon na tayo sa may pag-asa. Doon na tayo sa tamang direksyon. Total, linggo ng pagkabuhay, kailangan pagbabago. Okay? Huwag kayong paggamit, huwag kayong paninlang sa mga makasarili. Uulit-ulitin ko yan. Sumunod tayo sa batas, suportahan natin ang ating gobyerno. Kung meron kayong problema kay Pangulong Marcos at kanyang mga tauhan, mag-file kayo ng kaso laban sa kanya. Laban sa kanila. Ang presidente lang ang hindi pwedeng kasuhan kasi mayroong immunity. Okay? Ang presidente. Pero ang kanyang mga tauhan, kung kayo minalalaman na paglabag sa batas, kasuhan nyo. Puro kasi dakdak kayo sa social media, sa traditional media. Walang mangyayaring katarungan dyan. Dahil ang media, social media, parte lang yan ng communication. Parte lang yan ng balitaan. Okay? Ang hustisya ay sa korte at tamang proseso. Kung hindi nyo alam yan, malamang ang advice sa inyo ay mali. At yung katulad ng inyong ginagawa ngayon na puro panlalait, pagmumura, walang respeto sa batas at sa gobyerno, yan ang tinuturo sa inyo. Hindi maganda yan. Huwag tularan para hindi kayo malinlang. Please like and share ng video ito.